May mga lugar na binibisita mo dahil sikat, at may mga lugar na nag-iiwan ng alaalang hindi mo inaasahan. Akala namin, ang Chocolate Hills lang ang magiging dahilan kung bakit magiging espesyal ang araw na ito. Pero habang lumilipas ang oras, sunod-sunod namin nakadiskubre ang mga lugar, ang mga pagkain, at mga karanasang lalo pang nagpaganda sa aming Bohol adventure. Pag may lunch, hindi na. Yung buffet po, cover na po yung... Alas 6:30 ng umaga. Habang tahimik pa ang paligid, nagpasya muna akong maglakad sa dalampasigan. Makalipas ang ilang minuto, nagising na rin ang aking mag-ina. Breakfast, coffee, eggs, juice. Kailangan munang magpalakas. At pagkatapos ng masarap na almusal, bago mag-alas 8, dumating na rin si Kuya Driver. Ngayong araw, susubukan naming sulitin ang bawat oras. Habang nililibot ang ilan sa mga pinakasikat na tourist attractions dito sa Bohol. Kung isang araw lang ang mayroon ka para maglibot sa Bohol, ano ang mga lugar na hindi mo dapat palampasin? Sa vlog na ito, sasamahan ninyo kami sa isang buong araw ng Bohol Countryside Tour, kung saan bibisitahin namin ang 8 magkakaibang tourist destinations mula sa world-famous Chocolate Hills, sa Philippine Tarsier, hanggang sa mga kakaibang lugar na maaaring hindi mo pa naririnig. Pero sa dami ng aming napuntahan, may isang attraction na talagang hindi namin inaasahang magugustuhan. Ano kaya yun? Tara, samahan ninyo kami. Dito mo na ikuha na. At ang una naming destinasyon, ang isa sa 7 natural wonders ng Pilipinas, Chocolate Hills. Thank you, kuya. Mukhang excited na ang aming bunso na si Penpen. Hindi pa niya alam kung gaano karaming bagong lugar ang makikita niya ngayong araw. At heto na nga, isa na sa pinakahihintay naming destinasyon sa buong Bohol Countryside Tour. Mula sa parking area, Ano sabi? magsisimula na ang aming pag-akyat patungo sa viewing deck ng world-famous Chocolate Hills. Hindi biro ang aakyatin naming hagdan, pero sulit ang bawat hakbang dahil sa itaas ay naghihintay ang isa sa mga pinakakilalang tanawin sa buong Pilipinas. Kaya tara, akyatin natin ito ng sabay-sabay. Maraming beses na naming nakita ang Chocolate Hills sa telebisyon, sa mga larawan, at sa internet.
Pero iba pala ang pakiramdam kapag unti-unti mo itong nararating. Habang papalapit kami sa viewing deck, ramdam namin ang excitement. At pagdating sa itaas, doon namin tunay na naunawaan kung bakit isa ito sa mga pinakakilalang tanawin sa Pilipinas. Bukod sa viewing deck, isa rin sa pinakasikat na activity dito ay ang ATV Adventure. Sa pamamagitan ng ATV o all-terrain vehicle, maaari kang maglibot sa mga trail sa paanan ng Chocolate Hill. Isa itong magandang opsyon para sa mga naghahanap ng mas exciting na karanasan. Hindi nakakapagtakang isa ang Chocolate Hills sa mga pinakakilalang tourist destination ng Pilipinas. Pero para sa amin, hindi lang ito tungkol sa magagandang view. Mas masarap balikan ng isang lugar kapag kasama mo ang mga taong mahal mo. Bago tuluyang umalis, naglaan muna kami ng ilang minuto para maglibot sa mga souvenir shops. Kahit wala kaming binibili, masaya ring tingnan ang iba't ibang produktong gawa ng mga lokal. T-shirt, sir. Minsan, kailangan mo ring huminto sandali. Hindi dahil tapos na ang adventure, kundi para magkaroon ng lakas para sa susunod pang destinasyon. At habang nagpapahinga kami, na-realize naming mahaba pa pala ang araw. Marami pa kaming gustong makita. Magandang At marami pa ring kwentong mabubuo. Kaya tara, biyahe ulit. Dala yun. At ang susunod naming destinasyon ay isang gusaling siguradong mapapaisip ka. Mukha itong barko, pero wala naman ito sa dagat. Hindi ko pa rin ng sombrero. Bilang dating seafarer na mahigit 20 taon ding nagtrabaho sa mga passenger cruise ships, ibang klaseng nostalgia ang naramdaman ko habang naglalakad dito. Hindi man ito tunay na barko, may mga detalye itong nagpapaalala sa akin ng buhay sa dagat at sa napakaraming bansang aking napuntahan noon. Pagkatapos nito, pagtas ng ating inumin, diretso na tayo.
Ito kaya ka. Saan ko? At ganoon lang kabilis. Natapos ang aming ikalawang stop. Simple lang ang ship house. Pero isa ito sa mga lugar na nagbigay ng kakaibang kulay sa aming Bohol adventure. Hindi mo na kailangan sumampa sa barko papunta sa Singapore. Ilang minuto pa ng biyahe, Walang pala sa boat. unti-unti nang nagbago ang view. Ramdam naming papalapit na kami sa isa sa mga nature attractions ng Bohol. At higit sa lahat, may naghihintay daw na libreng ice cream. Welcome home, Bambus. Yung naiyahan. Yan ang tinatanong mo, Mi. Ito po yung entrance fee. If hindi kayo mag-lunch dito, may entrance fee po tayo. Pag may lunch, hindi na. Yung buffet po, cover na po yung walk tours. Wala na kayong babayarang entrance. Yun. Ganun pa lang meron dito. Oh. Ay, sir, rent lang. Sa pagpasok namin, entrance fee lamang ang aming binayaran Dito sa... na mahigit 200 piso kada tao. Mga signage naman po. May option din silang entrance na may kasamang buffet meal. Pero sa pagkakataong ito, entrance ticket lang muna ang aming kinuha dahil may nakaplano pa kaming tanghalian sa susunod naming destinasyon. Kaya tara, pasukin natin at alamin kung ano ang naghihintay sa loob. Isa sa mga unang bumungad sa amin pagpasok sa Kinaiyahan Forest Park ay ang civet. Ang civet ay hindi pusa. Isa itong nocturnal animal. Kilala rin ang civet sa buong mundo dahil sa isang napaka-espesyal na produkto. Ang civet coffee o mas kilala bilang coffee luwak. Bagamat kilala ang civet coffee sa buong mundo, mahalaga ring suportahan ang mga produktong nagmumula sa responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Ang pinakamagandang karanasan pa rin ay ang makita ang civet sa isang maayos at ligtas na kapaligiran. Saglit kaming nagpahinga dito at pagkatapos ay dumiretso na kami sa kanilang dining area. At ayun na nga ang aming libreng ice cream kasama sa binayaran naming entrance fee. Sarap yan. Mango. Asan yung... Matapos ang maikling paglalakad, pagbisita sa mga hayop, at syempre, ang libreng ice cream, panandalian lang ang aming naging pagbisita dito sa Kinaiyahan Forest Park. Pero sapat na ang ilang minutong iyon para makapagpahinga ng kaunti at ma-enjoy ang preskong hangin at tahimik na paligid. At dahil marami pa kaming gustong mapuntahan sa araw na ito, oras na para muling bumiyahe. Tatlong destinasyon pa lang ang napupuntahan namin, pero pakiramdam namin, napakarami na naming nakita. Wala pa pala kami sa kalahati ng aming adventure.
At ngayon, ang susunod naming hihintuan? Hindi lang magandang view ang naghihintay sa amin. May isang buffet na sinasabing isa sa mga sulit na kainan sa Bohol. Malaki na. Pwede yan eh, talukbong. O, kain na kayo. Ito may kainan din. May kainan. Oo. Yan. Lutong buhol. Yan. Lutong buhol. Taga buhol. Halika. Wait. Ay, bang. Ang daming... Sabit? Saan? Sa puntong ito, lagpas na sa tanghali. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe at paglalakad, iisa na lang ang nasa isip namin. Kakain na kami. Sa halagang 425 piso bawat tao, Ito. maaari ka nang mag-enjoy ng unlimited Filipino buffet. At syempre, may kanya-kanya kaming paborito. At ang pinakamahirap na desisyon ay kung ano ang unang kukunin. Rice and start, ma'am, sir. Sa lahat ng natikman namin, ito ang unang naubos sa plato namin. Busog na kami. Pero ang susunod naming makikita, ang isa sa mga pinakakilalang hayop sa buong Pilipinas. Honestly guys, super sarap ng food sa buffet. Yung fried chicken, ang dami ko nakain pati yung chop suey. May mga ibang lahi din kaming kasabay sa lunch at nakita namin na nagustuhan din nila ang mga pagkain. Pero panalo para sa amin ay yung sinigang na pork, madami siyang laman. Talagang sulit ang affordable na presyo nila. Thumbs up, Bohol Enchanted Buffet. Habang bumibiyahe, mas lalo naming napapansin ang kagandahan ng kanayunan ng Bohol. Tahimik, presko, at napapalibutan ng lumpiang kalikasan. Pero ang susunod naming makikita ay isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo. At isa rin ito sa mga ipinagmamalaki ng Pilipinas.
naming magbayad ng entrance fee, tuluyan na kaming pumasok sa Philippine Tarsier Conservation Area. Pagpasok pa lang, mapapansin mo na agad ang katahimikan ng paligid. Parang kusang hinihikayat ang bawat bisita na maglakad ng dahan-dahan at magsalita ng mahina. Dahil dito hindi tayo ang pangunahing bisita, kundi tayo ang panauhin sa tahanan ng mga tarsier. Hindi rin pala ganoon kadaling makita ang mga tarsier. Dahil sa liit nila at sa husay nilang magtago sa mga sanga ng puno, kailangan mong maging mapagmasid. Kilalang kilala ito dahil sa napakalalaki nitong mga mata. Sa katunayan, mas malaki pa ang mga mata nito kaysa sa mismong utak nito. Hindi rin nito kayang igalaw ang mga mata. Kaya umiikot ng halos 100 at 80 degree ang ulo nito para makita ang paligid. Ang makita sila ng personal ay isang paalala kung gaano kayaman ang kalikasan ng ating bansa at kung gaano kahalaga ang pagprotekta sa mga hayop na tulad nito para makita rin ng susunod na henerasyon. Napakaliit niya, pero napakalaki ng papel niya sa likas na yaman ng Pilipinas. Heto na siya, isa sa mga ipinagmamalaki ng Pilipinas. Oh. Ayan, nandyan. Ayan na. Bago tuluyang magtapos ang aming pagbisita sa Tarsier Conservation Area, dumaan muna kami sa souvenir section. Okay, you can choose what you want. Isa ito sa mga paboritong bahagi ng maraming turista dahil dito makakahanap ng iba't ibang pasalubong at alaalang maaari mong iuwi mula sa Bohol. Okay. Yeah. Asa naman po ni siya, oy? Kahit wala kaming planong mamili, masaya ring maglibot at tingnan ng iba't ibang souvenir na nagpapakita ng kultura at kagandahan ng Bohol. Busog na kami sa mga bagong karanasan at handa na ulit sa susunod naming destinasyon. Matapos naming iwan ang Tarsier Conservation Area, muli kaming bumiyahe patungo sa susunod naming destinasyon. Habang binabaybay namin ang mga kalsada ng Bohol, may isang lugar ang agad nakakuha ng aming pansin. Unti-unting nagbago ang view. Ang magkabilang gilid ng highway ay napuno ng matatayog at mayayabong na mga puno na tila bumubuo ng isang natural na lagusan. Sana lang. Napansin din naming marami ang humihinto rito Nagdidilig yan eh. para kumuha ng litrato. Malilim din. At kaya naman, ano pa nga ba, di pa picture na din kami. Ito ang kilalang Bellarmine-made forest. Bagamat tinatawag itong man-made forest,
spot na Ang kagandahang nakikita natin ngayon ay bunga ng pagtatanim ng libu-libong mahogany trees ilang dekada na ang nakalipas. Sa paglipas ng panahon, lumago ang mga ito at naging isa sa mga pinakakilalang stopover sa Bohol Countryside Tour. Minsan, hindi mo kailangang gumastos ng entrance fee para makakita ng isang magandang tanawin. Minsan, ang kailangan mo lang ay huminto sandali at pahalagahan ang ganda ng kalikasan. Matapos ang ilang minutong paghanga sa kakaibang ganda ng Bilar Man-made forest, habang umaandar ang sasakyan, hindi pa rin nawawala ang excitement dahil alam naming may isa na namang kakaibang destinasyon ang naghihintay sa amin. apat lang, apat. Hindi sir, hindi tanan. 80 ma'am. At sa pagkakataong ito, hindi na bundok, hindi na kagubatan, kundi para kaming maglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Matapos naming magbayad ng entrance fee, sa wakas, makakapasok na rin kami sa isa sa mga pinakakakaibang attractions dito sa Bohol. Ilang taon na po yung bata? Habang papasok kami, hindi pa namin alam ang eksaktong naghihintay sa amin. Pero isang bagay ang sigurado, excited na kaming mag-explore. Kaya tara, tingnan natin kung ano ang unang sasalubong sa atin. Isa ang lugar na ito sa mga tourist attractions sa Bohol na nagbibigay ng pagkakataong makakita ng mga iconic landmarks mula sa iba't ibang panig ng mundo. Napakainit ng panahon sa mga ganitong month of April. Nasa 39 na degrees Celsius ang temperatura ngayon. Kaya naman nakakadagdag ito sa pagod sa kakalakad. Gayunpaman, minsan lang kami makarating dito kaya sulitin na ang pagkakataon. Isa pa sa mga iconic landmarks na makikita rito ay ang Leaning Tower of Pisa ng Italy. Ang kakaibang pagkakahilig nito ang dahilan kung bakit naging isa ito sa mga pinakasikat na tourist attraction sa buong mundo. At syempre, pwede magpa-picture na kunwari ay sinusuportahan o itinutulak ang tore. Singapore. Ito ang monumento ni El Cid, isang kilalang bayani at kabalyero ng Spain noong ika-11 siglo. Bagamat replika lamang ito, nagbibigay ito ng pakiramdam na para ka ring nakatapak sa isa sa mga makasaysayang lungsod ng Spain. Mula sa Spain, tila napadpad naman kami sa Netherlands. Isa sa mga iconic na simbolo ng bansang ito ay ang kanilang mga traditional Dutch windmills. Noong unang panahon, ginagamit ang mga ito sa paggiling ng butil, pagpapatuyo ng lupa, at maging sa pagbomba ng tubig. Ngayon, isa na rin ito sa mga pinakakilalang simbolo ng Dutch culture at isa sa mga paboritong background ng mga turista. Ito ang replika ng world-famous Statue of Liberty, isa sa mga pinakakilalang simbolo ng Estados Unidos. Regalo ito ng bansang France sa Amerika noong 1886 bilang simbolo ng kalayaan, pag-asa, at pagkakaibigan ng dalawang bansa.
Hindi man ito ang tunay na Statue of Liberty, nakakatuwang maranasan ng pakiramdam na parang nasa New York ka rin. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my Ito naman ang replika ng sikat na Moai statues ng Easter Island, Chile. Isa ito sa mga pinakakilala at pinakamisteryosong archaeological sites sa buong mundo. At hanggang ngayon, ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga eksperto. At habang nagpapatuloy ang aming paglalakad, lalo naming napapatunayan na kakaiba ang konsepto ng Sikatuna's Mirror of the World. Sa bawat hakbang, para kang dinadala sa ibang bansa at ipinapakilala sa ilan sa mga pinakasikat na landmark sa buong mundo. First time I saw your face, I fell in love. Oh, I can't believe you are mine. I'll never let you down. I'll never let you down. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm not there without you, I don't know what I would do without you. You're the one I choose, I wanna grow old with you. I'm not there without you, I don't know what I would do without you. Do without you, do without you. You, do without you. You, do without you. You, do without you. Do without you. At mula naman sa South America, isa na namang world-famous landmark ang aming nasilayan. Ito ang Christ the Redeemer ng Rio de Janeiro, Brazil. Isa ito sa mga pinakakilalang simbolo ng Brazil at kinikilala rin bilang isa sa New Seven Wonders of the World. Ang nakabukas nitong mga bisig ay sumisimbolo ng kapayapaan, pagtanggap at pag-asa para sa lahat. At mula sa Brazil, tila naman napadpad kami sa tinaguri ang City of Love.
Ito ang world-famous Eiffel Tower ng Paris, France. Itinayo ito noong 1889 bilang pangunahing atraksyon ng World's Fair. At sa paglipas ng panahon, ay naging isa sa mga pinakakilalang simbolo hindi lamang ng France, kundi ng buong mundo. Hindi kompleto ang isang world tour kung walang larawan kasama ang Eiffel Tower. Isa rin sa mga nakakatuwang makita rito ay ang vintage classic car na ito. Parang ibinabalik tayo sa panahon ng mga eleganteng sasakyan noong dekada 1900 at 20 hanggang 1930. Siyempre, hindi rin namin pinalampas ang pagkakataong magpicture bago magpatuloy sa susunod na landmark. At ayun na nga, dahil sa mainit na panahon, naisipan namin na mag-ice cream. Kaya siguradong may instant smile ang aming little traveler, ang aming bunso na si Penpen. At habang inuubos namin ang aming ice cream, unti-unti na rin kaming naghahanda para sa susunod naming destinasyon. Ganda mo ako ha. Okay na? Ayun na. Tingin. Bago tuluyang magpaalam sa Sikatuna's Mirror of the World, naglaan muna kami ng ilang minuto para silipin ang mga souvenir shops sa labas. Maraming pagpipili ang pasalubong, mula sa mga keychains, shirts, handicrafts, hanggang sa mga lokal na produkto ng Bohol. Kung may isang bagay na talagang hindi namin inaasahang magiging highlight ng buong araw, ito ang Unlimited Filipino Buffet ng Bohol Enchanted. Sa halagang 425 piso kada tao, hindi lang kami nabusog. Nasarapan din kami sa iba't ibang lutong Pilipino. Minsan, ang hindi mo pinaplano ang siya pang nagiging isa sa pinakamasarap na alaala ng isang biyahe. Habang pauwi na kami sa Astoria, Bohol, may isa pa kaming sinadyang paghintuan. Ito ang asin tibuok, isa sa mga pinakakilalang tradisyonal na asin ng Bohol. Tinatawag itong asin tibuok dahil ang asin ay nabubuo sa loob ng isang palayok. Ilang minuto lamang ang lumipas. Nadaraanan na namin ang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ang Baclayon Church. Ano pala? Tarado na ito nang dumaan kami. Kaya pala wala ganong... Hindi na kami bumaba. Alas 5:15 na rin ng hapon. Tayo inapo tayo. At ramdam na rin namin ang pagod matapos ang isang buong araw ng paglalakbay. Habang papalubog ang araw, unti-unti rin naming binabalikan ang lahat ng lugar na aming napuntahan.
Sa loob lamang ng isang araw, napakarami naming nakita. Chocolate Hills, Ship House, Tarsier, Man-Made Forest, Buffet Unlimited, Mirror of the World. Minsan, ang isang araw ay parang ordinaryong bakasyon lang. Pero kapag binalikan mo ang bawat sandali, doon mo marirealize na ang pinakamagagandang alaala ay hindi nasusukat sa dami ng lugar na napuntahan, kundi sa mga ngiti, mga tawanan, at mga sandaling pinagsaluhan bilang pamilya. At iyon ang pinakamagandang souvenir na maiuuwi namin mula sa Bohol. Travel far, create memories, stay together. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, Vikings Unli. One journey, one memory at a time.